Attorney Conti, can you walk us through ano ho yung mangyayari from Feb 23 to 27 doon sa confirmation of charges? Para din ho ba itong yung arraignment sa atin na babasahan siya ng sakdal at sasagot ho siya? Ganun ho ba yun? O mas malalim pa ho yung gagawin? Attorney Danny, siguro yung mga Filipino lawyers, tsaka yung mga may experience sa justice system, legal system, mas siguro ikukumpara pa to sa preliminary investigation, yung nasa harap ka ng piskal na parang magkahain ka ng counter affidavit kumbaga at sinasabi mo na the elements of the crime are not present or I was not present when the crime was committed o kung ano pa mang depensa. Ito kasing pero nasa harap ng judge kaya mukhang arraignment tapos babasahin ng buong buo yung sakdal. So it's a mix, it's a hybrid. Kumbaga it's neither of the two. Pero ang itsurahan nito ay bago para sa atin. Sa confirmation of charges hearing, babasahin ang sakdal. Doon kasi may pagkakataon yung prosecution, defense, at victims. Tatlo po itong legal teams na mag-argue patungkol doon sa saklaw ng charges. May proposal na yung prosecution. Kumbaga, kung sa atin ang tawag natin ay information or probably parang the resolution of the prosecutor doon sa preliminary investigation. Medyo kakaiba kasi nga PI pa. Akala ko ba PI pa lang pero may reso na. Pero may draft or proposed charges yung prosecution. Kung maalala po natin, in-announce ito noong September. So ito yung 3 counts of crimes against humanity in the acts of murder and attempted murder. First count, DDS, Davao Death Squad killings nung mayor siya. Second and third counts, panahon nung presidente siya. Second count, high-value targets. Third count, yung barangay clearance operations, quote-unquote, o yung patayan sa natokhang, yung mas alam natin na in the communities. So itong 1, 2, 3 na ito, thematic ang approach, ano? Sabi po ng ng prosecutor, ito ang nais namin na bubuksan na kaso laban kay Duterte. Ito yung gusto naming patunayan eventually sa trial. Kung makita ng pre-trial chamber na there is evidence, saka pa lang magpo-proceed yung trial. Pero, yun nga, kakaiba. Bakit nag-hearing na? Bakit nagsasalita na yung one camp and the other? Kasi nga medyo iba. Kaya po, evidentiary hearing ito, pero nasa pre-trial stage pa lang tayo. So, Attorney Conti, at the end of the confirmation of charges sa 27, meron na hubang masasabi na final na mga kaso o sakdal laban kay dating Pangulong Duterte? Ayun na nga, wala. So, yung February 23 to 27, sorry sa term, pero yung kuda-kuda, sali-salita pa lang yan, argumento. Wala tayong pinal na maririnig mula sa judges. Ang mangyayari lang, opening statements, 1 round. Prosecution, defense, victims. Arguments, 1 round. Kung sakasakaling payagan ang rebuttal evidence, 1 round. At finally, closing arguments. Mahaba, I know, pero maraming ang kailangang sabihin. In fact, palagay ko mas marami daw tayong maririnig mula sa defense, binagyan sila ng mas maraming oras. Sabi kasi first time yung sa totoo, di ba? First time nating maririnig yung defense. So far, na mas mahaba at mas substantial yung sasabihin. Kaya sige, okay lang. Pero sila lang ang magsasalita. Yung judges, ang pasya nila ay pwedeng mangyari pa up to 2 months after the hearing. So April pa po natin malalaman kung confirmed or accepted, approved yung charges, rejected, or ipapadefer, sasabihin sa prosecutor, dagdagan mo pa yung ebidensya, kulang pa. And maaari hong approve, reject, or i-defer, no? Dahil nga ako sa kukulangan ng ebidensya. Going to the evidence, so Attorney Conti, itong nakaang linggo din, nagpahayag nga ako itong ICC na naghahanap sila ng ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte. So may mga kritiko ko na nagsasabi na wala naman ho palang ebidensya o kulang yung ebidensya. Ano ho yung masasabi niyo ho dito? Syempre, point of view nila yan. Pero, antabay sila kung ang prosecution later on, sa tamang panahon, i-disclose na nila kung anong hawak nila. Ito pong call for victims, or rather witnesses, kami naman sa totoo lang, may continuing call din po kami for victims. Tapos ganun din, sasabihin,
Ang tagal na, wala pa rin kayong mga biktima, hindi pa nyo ba abot yung, lagi nilang ibabato, 30,000. Pag-iibahin po natin muli, magkaiba ang victims, magkaibang witnesses. At pwede naman talaga, habang hindi pa nagsisimula ang trial, na magpanawagan ng ganyan. In fact, yung call for victims, not necessarily witnesses, hanggang kaduluduluhan. Na-convict na siya, magbubukas na naman ng call for victims. Kasi hindi nilalagyan ng, kumbaga, time period kung yung kanilang sariling processing. May iba pong mga biktima na ayaw magpakilala dahil depende sa iba't ibang sirkumstansya. Kaya sabi ng ICC, kami ang magbibigay daan, hayaan namin kayo, kumbaga, i-process nyo yan kung at your own pace, kaya namin kayong hintayin at the very last moment. Ang very last moment kasi kung, di ba, para sa mga biktima, ang point lang naman, or kumbaga, ang pinaka-importante or isa sa pinaka-importanteng bahagi, sa dulo, kapag reparations na o bibigyan na ng danyos. Posibleng meron pong iba dyan na ayaw mag-participate sa trial, pero kapag sinabing, may reparations na o pwede po kayong makatanggap ng konting assistance mula po sa proceeds ng kaso kung anong nailit kay Duterte o sa order na magbayad siya ng kung magkano man kada biktima, pwedeng doon pa nga mag-open yung ilang biktima. So anyway, hindi po ito labag o labas doon sa protocol at schedule ng ICC. Ang ganyan pong pananaw, palagay ko ay nagbe-betray din, pinapakita na medyo hindi po kayo yata bihasa or hindi nyo po alam kung ano yung status or yung patakaran sa ICC. Kaya paumanhin, kailangan po natin talagang mas aralin pa talaga yung lahat. So yan ho, maganda ho na nalinaw nyo na iba yung mga biktima sa mismong witness at hanggang sa huli maaari pa nga rin ho sa reparation stage ay may mga sumulpot pa din ho, no, ng mga biktima. Eto, Attorney Conti, so kung na-approve na ho yung confirmation of charges, ano na ho yun? Magiging masusunod na ho tayo sa trial, ano ho yung magiging timeline na ho nung kaso? Syempre, katulad sa Pilipinas, yung timeline ng kaso, malalaman mo lang after ng pre-trial kasi doon magtatakda ng kailan ng hearing. So, kung magsisimula na ang hearing, ang isang una munang pagbabago ay malilipat na tayo ng chamber. So, ngayon, kaharap po natin ay 3 judges sa pre-trial chamber 1. May iba pang trial chambers kung saan doon tayo mararaffle. Magpapalit ng judges, magpapatawag ng ilang mga parang status hearings or kung ano man na parang mag-aayos bago maitakda yung schedule ng hearings. Kaya may period pa din after ng April kung sakasakali ng logistical adjustments bago i-anunsyo yung talagang eto na, first day of trial na talagang ebidensya para patunayang may kasalanan si Duterte. Second half pa ang tinitingnan ko na posibleng scheduling, pero magiging malaking bahagi niyan yung adjustment or yung pag-adjust ng korte or yung consideration kay Duterte. Kasi ito ngang confirmation of charges hearing, in-adjust according sa recommendations or accommodations kay Duterte at sa sitwasyon niya. Attorney Danny, usually ang mga korte, di ba? Wala, bala kayo mag-adjust sa schedule namin. Pag 8:30 hanggang 12 o'clock ang hearing, nandyan kayo from 8:30 to 12. Excuse me. Tapos resume tayo, alauna hanggang 5:30. Dito, dahil sabi ng ICC, mukhang nahihirapan siyang umupo for long periods of time. Kaya, magpapatawag sila ng hearing for about an hour, 1 hour and a half hanggang mga 2 hours, tapos break. Tapos saka magre-resume. Sa loob ng isang araw, parang halos 3 oras nga lang ang total trial time para hindi siya matagal na nakaupo. After 2 days, February 23 at 24, break. Buong February 25, walang hearing. Magre-resume na ulit ng 26 at 27. Yan ay adjustment dun sa kalagayan niya. Kaya pag tumungtong ng trial at ganito pa rin ang sitwasyon niya or ganito pa rin ang request niya, posible pong may ganong framework. Iba-iba din yan kada hearing, kada trial. Kasi pauna ko rin, Attorney Danny, kasi may ibang cases, ang sabi nila, tuloy-tuloy tayong mag-trial 1 month.
Sunod-sunod, every week, kumbaga, in a week, 2 or 3 hearings. Ganyan. Tatapusin natin in 1 month yung, kumbaga, ano ba to, yung first batch of evidence. Tapos break tayo for a time and then next month na ulit. Every other month. Meron namang iba, ibuhos natin first quarter of the year or 1 quarter. Tapos break muna, tapos saka ulit. So, depende yung schedule sa all parties involved. At dito, magiging malaking factor yung mismong kalusugan ni Duterte para doon sa scheduling. So, sa tansya nyo ho, Attorney Conti, gaano katagal yung magiging trial? Ito ho ba buwan o baka umabot ng taon? At naka-livestream ho ba ito? Mapapanood ho ba ito ng publiko? Sa oras, para lang all cards down, maximum na trial sa ICC na naganap na, 10 years. Pinakamabilis, 3 years. Ang average daw po ng trial doon, according sa registry, is 8 to 9 years. So far, sa ilan nilang mga naging trial. Kaya, it's anybody's guess. Pero sa bahagi ng prosecution, kasi sila naman yung magprepresenta ng ebidensya, ready sila sa mabilis na trial. Sabi na nila yon, mas pabor sa kanila ang bilisan ng pagprepresenta ng ebidensya. Of course, magiging factor kung yung defense hindi mabilis, hindi matatapos ng mas maaga. Maraming factors, pero dun sa kontrolado namin or dun sa may information kami, katulad ng doon sa prosecution, ang assurance sa amin, kaya natin to ng mas mabilis. Di hamak na mas mabilis kaysa sa dun sa dating mga trial. Pero, yun na nga, prepare for the worst, but hope for the best. So, 10 years or minimum 3. Alright, 3 to 10 years, napakahaba ho pala talaga, no? And live stream ho ba ito? Mapapanood ho ba ito ng publiko? Dapat, ang mga hearings po ng ICC ay nandun sa kanilang YouTube at Facebook. Nga lang, may 30 minutes delay. So, yung delay naman para po sa security considerations din. Kaya, paumanhin na lang po. At least, parang hindi naman ganun kalaki ang delay. At ang pumapatak yata kapag magsisimula ang hearing, 5:30 dito. Kaya para dun sa mga may trabaho pa hanggang 5, abot pa kayo sa telenovela ng bayan.